Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kabayan. Patuloy po nating pag-uusapan ngayon ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So almost 9 months na lang mga kababayan at sasapit na yung tinatawag na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So handa na ba ang lahat? Lalong-lalo na yung atin pong mga aspirants, mga nagbabalak na kumandidato sa BSKE 2026 na yun nga po ay gaganapin sa November 2, 2026 sa kasalukuyang taon ito ha mga kabayan. Kasi alam naman siguro ng karamihan na yung barangay at sangguniang kabataan election ay gaganapin sana noong December 1, 2025. Dahil nga po sa Republic Act 1223 ito, na ginawa ng ating pong mga mambabatas, kaya naging November 2, 2026 yun pong pagdaraos ng halalang pambarangay. Pero ganun pa nun mga kababayan, ay pag-usapan po natin ngayon ito pong mga barangay kagawad. Kung kayo po ay tatakbo bilang isang barangay kagawad, ito po ay yung mga kwalifikasyon sa pagiging isang barangay kagawad. So, bago tayo magpatuloy ay inaayayahan ko po kayo na sana ay i-likes po ninyo itong ating video at mag-subscribe po kayo sa ating channel para po maging updated po kayo patungkol po sa mga usapin sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ito na po, babasahin ko po sa inyo post ng barangay secretary sa kanilang Facebook page mga bayan. Ayan, ipinost po nila ito 6 hours ago. Ayan, ito po yung kanilang topic. Tatakbo ka bang barangay kagawad sa darating na eleksyon? So, kung ikaw po ay nagbabalak na kumandidato o tumakbo sa 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ayan, i-comment mo po sa baba kung ikaw ay tatakbo. So ito po yung mga kwalifikasyon sa pagiging barangay kagawad. Ayon sa Local Government Code at sa Department of the Interior and Local Government or DILG mga bayan, ayan, upang tumakbo bilang kagawad, kailangan ay kailangan ikaw ay ito po una, kailangan ikaw ay Pilipinong mamamayan. So hindi po pwede dito yung foreigner, yung taga-ibang bansa o ibang lahi mga bayan. Dapat pure na Pilipino ka kung ikaw po ay tatakbo bilang barangay kagawad. Ito po pangalawa, kung ikaw po ay tatakbo bilang barangay kagawad, dapat ikaw po ay rehistradong botante ng barangay. So dapat kung saang barangay ka naka-address, ay doon ka dapat po na tumakbo mga bayan. At doon ka dapat rehistrado ka dapat bilang botante ng barangay. Ayan, ito po yung pangatlo mga bayan. Kung tatakbo ka bilang barangay kagawad, dapat ikaw ay residente ng barangay nang hindi bababa sa 1 taon bago ang halalan. Ibig sabihin, dapat ay nakatira ka doon sa barangay na yon nang hindi bababa sa 1 taon. At ito po yung pang-apat. Kung tatakbo ka bilang barangay kagawad, dapat marunong kang bumasa at sumulat ng Pilipino o lokal na dialekto. Ito pa po, pang-5. Kung tatakbo ka bilang barangay kagawad, dapat po 18 taong gulang ka pataas sa araw ng eleksyon. So bawal po dito yung minor age. Bawal po dito yung 17 pababa. Yung mga kakandidato bilang barangay kagawad. So sa SK pwede pa po kasi yung pagkakaalam ko ay 15 years old hanggang 17 ba? Yung sasali sa SK o sa sangguniang kabataan. Ito po, layunin ng mga kwalifikasyon, ito po yung mga dahilan kung bakit
kailangan yung mga kwalifikasyon na ito. Dapat makamit natin. Ito pong kwalifikasyon mga bayan. Ano kaya yung layunin? Bakit kailangan pa ng mga kwalipikasyong tulad ng nabanggit? Ito po, layunin ng mga kwalipikasyong ito na masigurong ang mga tatakbo ay tunay na handang magsilbi at may malasakit sa barangay. Yun pala yung dahilan mga bayan. Ikaw, may tanong po sila na iiwan sa atin. Ayan, yun din po ang itatanong namin sa inyo. Ayan, so yung kasagutan po ninyo ay i-comment nyo lang po sa baba. Ito po yung tanong mga kababayan, mga kabarangay. Ikaw, sa tingin mo, ano pa ang dapat idagdag na kwalifikasyon para sa mga tatakbo bilang opisyal ng barangayan? I-comment niyo po sa baba mga bayan, dyan sa comment section, kung ano pa po yung pong sa tingin nyo ang dapat na idagdag na kwalifikasyon sa mga tatakbo bilang barangay officials ng atin pong barangay mga bayan. I-comment niyo po sa baba. So ito po yung komento ng atin pong mga bayan dito po sa post na ito. Ito po, basahin po natin yung mga comment dito. Ayan, ito po yung comment ni Divine Ablaso. Ayan, dapat college graduate o college level, sabi ni Divine Ablaso. Ito pa po. Lian and Pleo, qualification for barangay officials, dapat good attitude, correct. Pangalawa, dapat mataas ang moralidad, walang kabit. Dahil kapag meron gumagawa ng anomalya o kurakot, bawal kabit pala, sabi nitong si Lian and Pleo. Sana po ay walang tamaan ditohan mga barangay officials natin. Dapat walang kabit. Lalong lalo na wala dapat sabit mga bayan. Ito pa po, walang kinikilingan. Patas ang trato sa lahat ng residente, sabi ni Lian Empleo. Ito pa po, sabi ni Ruel Gonzales Laigo, yung marunong tumingin sa katayuan ng bawat isa, correct. Dapat walang kinikilingan, pantay-pantay dapat yung pagtingin. Ito pa po, para sa akin po, marunong gumawa ng batas pambarangay. Ayan, sabi ni Leydin Buhat Rostia Potot. Ito pa po, Rene Yango Dison, kapag tapos lahat sa pag-aaral ang lalabang barangay, ang lalabang kagawan, baka lumala pa ang flood control. Bakit kaya? Kasi matatalino, marurunong magpaikot-ikot. Sana wag naman mga bayan. Wag nating gamitin yung ating karunungan para mangurakot, para mangulimbat ng pera ng taong bayan. Wag sanang ganun mga bayan. Ito pa po. Dapat talaga may kaunti man na aral. Baka ultimong mag-blatter, di marunong. Correct. Raul Liana Kalang, educational attainment, maunay wala makita no importante kaayo na para sa komunidad. Sabi ni Roberto Rinonos, kailangang mayroon din alam sa batas. Kahit paano marunong humarap sa mga tao sa barangay ng maayos, medyo gumagana rin ang utak kung paano mga kailangan ng nasasakupan barangay, hindi yung hingas kugon. Nakatanggap lang ng honorarium, wala nang nagawa sa barangay. So yun po yung mga komento ng ating pong mga kabarangay, na yung pinaka nabasa natin mga pangunahing komento ay dapat daw po may pinag-aralan o college graduate o kaya college level yung dapat na idagdag sa kwalifikasyon kapag tatakbo sa barangay barangay kagawad ka man o barangay kapitan. Dapat daw po college level o college graduate, sabi ng ating mga barangay. So kayo mga bayan, i-comment nyo po sa baba kung ano po yung gusto nyong idagdag na kwalifikasyon sa mga tatakbo kakandidato
para maging barangay officials sa inyo pong barangay. Ayan, i-comment nyo lang po sa baba. So hanggang dyan muna yung ating pag-uusapan mga bayan, at abangan nyo po sa mga susunod na araw kung may mga pagbabago sa schedule. Ayan, abangan nyo lang po mga bayan. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana pa ay mag-subscribe na kayo at i-likes po itong ating video para lagi po kayong manotify sa bawat video na atin pong i-upload. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.